Alam na marahil ng ating mga kababayang seaman ang peligrong kaakibat ng kanilang propesyon. Sa kabila nito, patuloy na dumarami ang bilang ng mga nag-a-apply para maging tripulante dahil sa mas malaking kita rito. May news to go, si Jay Sabale. Panganib na dulot ng mga pirata sa karagatan, patuloy pa rin ang pagdami ng mga kababayan nating nagsisiman. Noong nakaraang buwan, hinajak ng Somali Pirates ang Bolivian flag na barkong MV Eglantin. Sakay ang 10 nating kababayan. 2 sa kanila ang nasawi sa isinagawang rescue operation. Pero ang ganitong insidente, hindi raw dahilan para panghinaan ng loob ang mga Pinoy seafarer. Sa katunayan, mas pipiliin pa raw ng survivor na si Renante Dumaan ang muling pumalaot kaysa magtrabaho sa lupa. Babalik ka pa ba? Siyempre sir, walang mas magandang kita doon sir kaysa dito eh. Base sa tala ng POEA noong 2010, tumaas na mahigit sa 118,000 ang bilang ng mga Pilipino seaman simula noong 2004. Ilan lamang sa kanila sina Edgardo Babat, Edmar Ganitano, Lorenzo Nogra at Vernon Ramos. Sa tagal na raw ng kanilang karanasan bilang seaman, hindi na nila alintana ang dumaan sa mga high-risk area gaya ng Gulf of Aden na pagitan ng Yemen at Somalia. May contingency plan naman daw ang kanilang kumpanya sakaling may umataking pirata, gaya ng pagdeploy ng mga armadong tagabantay sa barko. Hindi naman ako nangangamba dahil preparado. Tsaka patagal na ako nagsisiman. Kahit sa bansa, may risk rin naman eh. Kahit nasa Puerto, may risk din. Pag dadaan doon sa Somalia, ang company namin nag-hire ng armed guard. 4 na beses nang dumaan sa Somalia ang navigation officer si Edmar Ganitano at minsan na rin daw sinubok akyatin ng mga pirata ang kanilang barko. Kwento niya, tanghaling tapat umatake ang mga pirata kung kailan nagpapalitan ng pwesto ang mga tagabantay. Nandoon kami sa parting tinatawag nilang corridor, doon sa mismong pagitan ng Somalia at saka Yemen. That was January 12. Inatake kami ng 2 escape pirate. Pero hindi sila nag-successful dahil meron kami ng armed guard sa barko. Yun yung nakipagpahitan sila ng putok. Ayon sa OWA, importanteng handa ang lahat ng seaman at maritime companies bago pumalaot ang barko. Bawat seaman na dadaan sa high-risk areas, kailangan sumailalim sa isang anti-piracy training. Itinuturo raw dito kung paano may iwasang maging biktima ng mga pirata at kung paano sila dapat kumilos sakaling mangyari ang di inaasahan. Pag Gulf of Aden, ang laki ng ng probability mo na susceptible ka sa piracy. So you ought to be prepared. Yun ang puntos ng ngayon ng gobyerno. Maging prepared tayo. Maging tama yung ating pag-aasal, hindi tayo yung violent agad. Kumbaga, hindi mo alam pa yung enemy mo eh. Pero para kina Lorenzo, bukod sa mga preparasyong ito, baon nila ang lakas sa loob at tiwala sa Diyos para malagpasan ang peligrong dulot ng kanilang propesyon. Yung nga, pinapalagin na lang namin ng mga seaman. Sa barko kami, sana matulungan din kami sa mga kapamilya namin, kamag-anak namin. Through prayer na lang. Jay Sabale, GMA News.